Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meisha Amir from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you, tao na nakakonect sa'yo. Lagi naman natin ito ginagawa. Ano ang intention niya sa'yo? Anong nararamdaman niya sa'yo? Intention, action, nararamdaman mo. Hidden ng connection. And then, outcome, advice. Sa mga gusto ng clarity, vice versa tayo, lagi niyo tatandaan. Kukuha tayo ng mga card pa na iba, mga need ng clarity with gaps in disconnection, at saka sa mga nagkaroon ng ghost or nag-ghost kayo or nagkahiwalay. Baka may mga message na hindi niya nasabi or hindi mo nasabi. Tingnan natin, no? Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Tingnan natin. Tao na nakonect kay Libra. Tao na nakokonect kay Libra. Ano ang nararamdaman mo kay Libra? Vice versa palagi. Sa mga gusto mag-personal reading, nasa baba ang details. Okay. Anong nararamdaman mo kay Libra? Vice versa. The Moon. Ano ang intention mo kay Libra? The King of Swords. Ano ang action mo kay Libra? Vice versa. The King of Wands. The King and the King. Libra, vice versa. Ano ang nararamdaman mo? The Death. Ay, ganun. Tingnan natin, ha. Siyempre, ano ang hidden ng connection na to? Ikaw ito or siya? The Three of Wands. And siyempre, anong outcome? The Ace of Swords. Ano naman ang advice? Okay. Libra. Okay. May mga bago, we have the 5 and the 5, the 10. May mga bagong project or mga bagong sitwasyon ka na gagawin or may mga pagbabago magaganap o mangyayari sa iyo. Ang depende na lang ito, Libra, sa iyo is your action. Kailangan mo kasi dito is manindigan. Kung gusto mo talaga, manindigan ka for a change, diba? Huwag kang isip ng isip. Ganun. Pag-isipan mo maigi. Kung gusto mo lang talaga. Kasi ang nakikita ko sa'yo dito, nagiging on and off. Gagawin ko ba? Hindi ba? May mga doubt, ganun, situation ako nakikita sa'yo dito, no? Yun. Nandun yung point na kailangan mo rin na protektahan ang sarili mo or depensahan din sometimes yung sarili mo. Libra, may mga tao na may ayaw sa'yo. No? May mga tao na hindi ka nila accept or hindi ka niya accept or ikaw ito sa kanya. Nandun yung point na yon, no? Nahandoon, oo, nakakaroon ng mga lungkot o panghihinayang sa ibang aspekto ng buhay mo, pero hindi mo kailangang malungkot. Ang kinakailangan kasi dito is to think positive. Positive motion. Kumbaga, this is a breakthrough para sa iyo, para magkaroon ng innovation o pagbabago when it comes sa sarili mo. Ang magiging ano mo dito, problema mo is yung sarili mo. If you want to change your life, kung saan aspeto ng buhay mo yan, ganun. Kung gusto mo ng bagong trabaho, yes, meron naman. No? Ako nakikita, kung gusto mo mag-travel, is up to you. Depende nga yun sa ano sa action, di ba? Depende sa, kung wala ka naman talagang pera, mahirap nga yan, di ba? Iba sa inyo, when it comes din sa financial problem nyo, siyempre, hanggang yung point na you need to protect din yung financial problem nyo. Tsaka, ang sinasabi rin dito is, kung may mga nararamdaman daw kayo, kung may mga painful happening to your life, o kaya may mga hardship situation na nagaganap nangyayari, focus ka lang daw. Lalo na kung may mga sakit kayo, di ba? Ganyan. Kung may mga nananakit sa inyo, actionan nyo daw siya. And then also, is, may sinasabi si card, na kailangan nyo na daw na mag-exercise or focus. The Pentacle, tan. Okay, tan, Okay, Libra. Dito sa sitwasyon mo, we have the Ace and Ace, we have the Three of Ace. Ibig sabihin, sa iba sa inyo, ay nahandito yung point na merong mga bagong magsisimula sa buhay mo. Yes, sir, sa mahandong yung manifestation of situation. Maaring nahadot ka rin sa point na nagkakaroon ng mga dissatisfaction kasi maaring hindi nyo pa talaga nakukuha o nakakamit yung mga hinihiling nyo sa buhay nyo. Pero ang sinasabi kasi dito is you need to be aware sa lahat. Kailangan change of decision or you need to awaken in some aspect of your life. Nandun yung point. Pero dito sa nakikita ko ito, pagbabago magaganap sa buhay mo. As in, may magbabago. May mga bago magbubukas sa'yo.
Halimbawa, may trabaho ka na, gusto mo pa ng trabaho, meron. Kung gusto mo magbago ng trabaho, meron din, no? Mag-focus ka lang daw sa mga pangarap mo sa buhay mo. Mag-focus ka lang sa mga manifestation mo to achieve or to fulfill. Pero sinasabi dito, mas mag-trust ka daw sa intuition mo. Huwag ka lang daw maghintay na maghintay na magbago ng kusa yung mga sitwasyon kasi nasa action mo talaga ito. You need to learn from the past din, ano ang sinasabi dito. Matuto ka sa nakaraan. Huwag mo nang ulitin yung mga nakaraan sa buhay mo na hindi naging maganda. Nararamdaman niya sa'yo, vice versa, the moon. Mag-ingat ka raw sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Awareness is needed. Okay, kung kayo sa kahiwalay nitong tao na to, kung kayo sa kahiwalay, nararamdaman niya sa'yo, naaalala ka pa niya nito eh. Naalala ka niya pa nito. Naalala ka pa niya. Itong tao to, maaaring napapanaginipan ka nito o pumapasok ka sa isipan niya. Nandun yung point na nararamdaman niya sa'yo is gusto ka niya kausapin pero kasi is hindi niya alam kung paano. Nandun yung kaba. No? Nararamdaman niya sa'yo parang ayaw mo siya kausapin or maybe you block me or may mga bagay siya na gusto sabihin pero hindi daw niya masabi. Nararamdaman niya sa'yo is masyado ka daw emotional and then nandun daw yung point na parang iniiwasan mo siya. Siyempre, di ba? Iwasan mo talaga siya kasi nagkahiwalay na kayo. Na yun. Kung kayo naman is in relationship na may third party, oo, nararamdaman niya sa'yo, napapagod na daw siya sa'yo. Or vice versa tayo. Alam mo yung parang ano daw, isipin man niya ng isipin, parang minsan nakakapagod din. Parang sabi niya, minsan nakakapagod din kasi minsan si libre. Yung mga ganun sitwasyon. Minsan ayoko na nga lang din siya sagutin o kaya ayoko na lang din magsalita o kaya handun yung point na sa iba dito is nararamdaman siya minsan daw parang tahimik ka ba or nagiging misteryoso ka ata sa kanya. Or nandun yung point na minsan may mga time na pag-iwas. Vice versa tayo kasi hindi ko naman binanggit pangalan mo na handun. Pero kung titingnan ko dito, kasi meron siyang pinupoint siya dito sa sitwasyon eh, no? May siyang pinupoint pero parang hindi mo daw sinasagot. Hindi ko alam in what way. Yun, kung kayo naman is walang third party, nararamdaman niya sa'yo, Libra, palaisip ka raw. Pero nararamdaman niya sa'yo, siguro daw may mga time daw na tumatahimik ka. Ganun, minsan tumatahimik ka lang daw, ganyan. O kaya nandun yung point na minsan may pag-iwas na situation. Siguro kung sasagot man siya, iba yung sagot. Parang iba yung sagot. Parang ikaw o siya, ganun. O kaya nandun yung pag-iniiwasan. O kaya may mga point na sa mga walang third party. Isa kasi sa inyo tumatahimik na lang din eh. Ganun. Yun ang nakikita ko dito ah. Kahit na may gustong sabihin, tatahimik na lang. Siguro kasi para hindi mag-away. Pero may mga time daw na nakapagod din. May mga time din na pero they try to accept mga ganong sitwasyon. Intensyon. Ang dami mong ace oh. 4 no? Ay hindi. 3 pa lang. Hindi ko pa nakita isang ace. Okay, sa mga nagkahiwalay, wala. Intensyon niya sa'yo, wala. Intensyon niya, wala. Kasi hindi siya sigurado if kung kokonek siya sa'yo at kakausapin ka niya kasi nandito rin siya. Hindi rin siya sigurado kung i-accept mo pa siya. Pero, gusto niya dito sa sitwasyon. Kaya nagkakaroon siya ng self-doubt or nandun yung point of lungkot. Intensyon niya sa yun. Gusto ka rin naman niya kausapin pero ang nakikita ko kasi sa kanya dito, ano to eh, ano ba tawag ito? Anong tawag sa Tagalog mo?
Yung parang gusto niya manigurado. May tawag doon na ibang words, nakalimutan ko. Ganon, basta ganon. Gusto niya manigurado. Uy, ganon. Sino ka ba? Sabay ko nun eh. Kasi pag nandito rin yung point na parang, titingnan ko dito pag nandito, parang sa mga nagkahiwalay, papaniwalaan pa kaya ako ni Libra? Parang nandito sa point na yun. Hindi na, no? Sabi, galit si ate. Okay, so may mga third party relationship. Intention niya sa'yo, so may mga third party relationship, intention niya sa'yo is, devoted naman siya sa'yo dito sa sitwasyon. Pero, minsan kasi may mga time daw na napanghihinaan siya ng loob na doon sa point na yun. Magiging devoted ako sa'yo, pero sometimes, pag hindi ko kaya, hindi ko kaya. Ganun. Sa walang third party to sa walang third party. Yun ang sabi niya. Magiging devoted ako sa'yo, pero may mga time kasi na wala akong kakayahan. Parang nandun sa point na yun. Hindi ko maibibigay sa'yo yung fulfillment na nanaisin mo na nandun sa point na yun. Pero, magiging devoted ako sa'yo. Yung kaya ko, kakayanin ko. Yung kaya ko, ibibigay ko. Nandun sa point na yun. Kung kayo may third party, oo, kasi nandito siya, Tapos, nandito si Sun. Yes, may third party. Ibig sabihin, ang intention niya sa'yo is, wala. Kasi wala rin naman siyang balak na i-recover yung situation niyo eh. Kasi, yun nga, sabi niya, hindi na siya masaya. Kasi kung titingnan mo dito, di ba, parang tahimik na lang din siya. Sabi ko kanina, di ba? Dito, wala. Wala rin naman siyang, intention niya is, wala lang. Andun na yung hindi na rin siya, wala na rin sa kanya yung clarity na maayos pa yung relationship. Kasi nga, nagkakaroon na siya ng attraction with someone. At mukhang hindi naman din siya interest. Tingnan natin ang action niya sa'yo. Action mo kay Libra. O yung kung ano lang nakuha kong energy, sana hindi nyo energy to. Kasi hindi maganda. Okay. Action niya sa'yo sa mga nagkahiwalay. Action niya sa'yo is to move. No? Kumbaga nandun yung point na gusto siyang mag-action patungo sa'yo. Pero nandun siya sa point na nag-iisip siya paano. Nandun siya sa point na yun. Anong gagawin ko? Nagsisiyasat siya muna. Yan, magkakaroon muna siya ng pagsisiyasat. Matinding pagsisiyasat to kasi andun pa sa point na ano kayang gagawin ko? Ano kaya, ganito kaya, ganyan, ano kaya gagawin ko? Pero gusto ko mag-action. Gusto ko siyang puntahan, gusto ko siyang kausapin, pero hindi pa siya nag-iisip, nagkakaroon siya ng back and forth, urong sulong, kumbaga na, doon sa point na yun. O pwedeng iba sa inyo is nag-connect na to sa inyo, no? Kung kayo naman is may third party, so may mga third party, action niya sa'yo, sabi mo, is to move forward. Humahanap na lang siya humahanap na lang siya ng butas. Kasi andito na rin si ending. Tapos andito na rin si kasi wala naman siya din balak na i-recover pa yung situation. Tapos andito na rin siya, parang andun na rin siya sa point na nagkakaroon na rin siya ng pagdadalawang isip. Yan, to move forward. Parang, nandun na siya sa point, nag-iisip na siya kaso naghahanap na lang siya ng butas. O naghahanap na lang siya ng paraan, paano. Basta wag ka lang magpapaano nasa iyo manggagaling yung kung hindi naman ikaw may kasalanan, 'di ba? Wag kang gagawa. Kasi parang naghahanap na lang siya ng reason para tuluyan siya umalis. Ingat ka rin. Sa mga walang third party, action niya sa'yo is nandun yung thinking about something na gagawin kong strong this relationship at mas more ako magiging aware sa kanya. Ganon. Kasi handun pa rin naman yung passion when it come in this connection, yun. Ang sinasabi niya. Dito. Kumbaga nandun sa point of thinking about na kung may mga dapat i-recover ko, kung mga dapat kong ayusin ko, ganyan. Yun, ang sinasabi niya. Nandun yung pag-action niya sa kayo, nandun more on yung pag-iisip ng mga bagay-bagay, pagdating sa'yo. Or maybe this is you. Nararamdaman mo, Libra, sa tao na to is the death.
Vice versa. Ay, may 3 of swords. Oh my God. May mamamatay? Sana wala. Galileo. Okay, sana wala, no? Kasi of the death. Sana walang mawalang buhay. Sana, kahit mga alaga yung hayop, sana wag naman, di ba? Kasi malungkot naman talaga mawala ng mga alagang mahayop. Di ba? Family na rin natin yun. Tsaka sana, yung mga taong nakakonect sa'yo, sana wala din, no? Sana walang mawalang buhay. Or walang mga ma-hospital, makasakit, ma-confine, or kung ano man yan. Sana, we need to pray, no? Sa ganung sitwasyon. Okay, ang nararamdaman mo sa kanya, sabi mo sa kanya yung mga nagkahiwalay. Naku, alam mo ba yan? Sabi ni Libra. Ay nako, buti na lang na nagkahiwalay kaming dalawa. Sabi niya gano'n. Ay devil oh. Kasi andun yung point na, alam mo ba yan, tao na yan, sakit at makasarili yan, ganyan, ganyan, ganyan. Sobra ako na prostrate dyan, ganyan, ganyan. Tapos palagi siyang, magiging okay, hindi okay, magiging okay, hindi okay. Tapos hindi naman siya nagbabago. Sarili niya lang iniisip niya. Ganyan, ganun, 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 ganun. Sabi mo ganun. Kung kayo naman is in third party relationship, nararamdaman mo sa kanya, Libra? So may mga third party, parang iniisip mo dito na magkakaayos pa ba kami? Magiging okay pa ba kami? Magiging tulad pa ba kami ng dati? Mahal pa ba niya ako? Nandun ka na kasi sa point na yun, ano, nararamdaman mo sa kanya, ganun, yun ang nakikita ko sa'yo dito. You are in more on emotional situation this time. O may mga magaganap na ganun. Kasi you're trapped and stuck in this connection. Feeling trap ka talaga. Nakokontrol at namamanipulate ka ng sitwasyon dito sa connection na ito. Pero titingnan natin yung outcome mo ha, kung ano mangyayari. Kung kayo naman is walang third party relationship, nandun yung point na alam mo, tulad ng sabi ko kanina, may pananahimik. Nararamdaman mo sa kanya, siguro, ikaw, vice versa kasi ha, siguro nandun yung point na may mga gusto talagang sabihin ng bawat isa, hindi masabi-sabi. Nararamdaman mo sa kanya, mahal mo siya. Parang you feel, sa walang third party, you feel connected talaga dito sa relationship na to. Kumbaga, nandun yung point na kung may mga bagay na nagaganap o nangyari sa situation, ganyan, pinipilit naman niya na isaayos, inaayos niya, ganyan. Kumbaga, siya yung tao na kung may mga bagay na kailangang ayusin, i-recover, i-transform na doon sa point. Tsaka, handun yung happiness na no. Yun nga lang daw, may mga time daw na nararamdaman niya, hindi ko alam in what way, pero nakakaramdam daw siya minsan ng frustration or nahandun yung point na minsan nalilito siya, hindi niya kanya maintindihan o hindi mo siya maintindihan, parang nahandun sa point na yun. Minsan nalilito siya. Yun. Siguro may mga napag-uusapan kayo na hindi kayo magkaintindihan, pwedeng nahandun sa point na yun. Or may mga hindi nagsisame pages. Yan. Pero ingat ka na lang dito, no? Kasi may mga time na pwede kayo mag-away. Or hindi magkaintindihan talaga. Kumapit ka. Sana hindi kayo mag-ending. And hidden. Okay, when it comes dito sa energy na ito, hindi ko alam kung sino, itong tao na ito, masikreto to. Itong tao na to, napakarami na nitong ginawang kalokohan. Or marami na siyang, hindi lang ikaw, or kumbaga hando yung betrayal, liar, dishonest, sneaky, ganyan. Masikreto talaga, as in, handun yung point na manipulative, at hindi totoo, kumbaga, the point is hindi totoo. Maano lang siya, itong tao na to, either palaasa, parang mapaghintay sasabihin ko sana, palaasa, nandun siya sa point na yon. Parang, ang galing din itong magsalita ha, mag-ingat ka. Kasi itong tao na to, magaling siya. Ramdam niya ang tao. Ramdam niya paano mapapabolahin to, alam niya yung iniisip nito, ano yung isasagot ko. Magaling siya, as in, magaling siya. Kaya mag-ingat ka sa kanya, kung sino man yan.
And sa iba dito is itong taon na to, talagang ano lang, mayroong siyang mahilig magsikreto or may mga hidden talaga siya. Ano? Outcome, sa mga nagkahiwalay, outcome nito, wala. Ano lang ang mangyayari sa inyo, kung magkabalikan man kayo, yung mga nagkahiwalay, wala. As in, darating at darating talaga yung time na hindi ka magiging masaya sa kanya kasi mag-e-end at mag-e-end itong situation na to. Kasi sarili niya lang inisip niya dito. Kaya wasting time, 'di ba? Kung kayo is may third party relationship, yung outcome nyo, kung may third party to either alam mo na or sa iba dito is malalaman mo. Yun ang nakikita ko. Magiging outcome mo, kasi darating kayo sa point na isa sa inyo is tatapusin ito. Ay, the King and the Queen of Cups. And the Ten of Wands. Ay, oo, isa sa, kung may mga third party, oo, magkakaroon kayo ng paglilet ko nito. Ang outcome. Pero, ang nakikita ko dito, magkahiwalay man kayo nito, pipilitin niya bumalik sa'yo. Pero same pa rin. Kaya mag-ingat ka raw, sabi dito sa baraha. Ay, ganun. Kasi may dalawang tao dito. Kung kayo is walang third party, situation, meron ang outcome nito, magiging maganda naman siya dito sa sitwasyon. Pero, may mga sitwasyon daw na may malalaman ka sa kanya. Or nahado yung point of pag-iisip ng mga bagay o sitwasyon o mga bagong plano pagdating pa more dito sa connection nito. May mga bagong plano pa siyang naiisip or isa sa inyo ganon. Yung mga bagong planong naiisip na ito gagawin ko dito sa relasyon namin, ganito, ganyan. Parang alam mo yung parang hindi mamatay yung passion ng isa't isa. Ganyan. Nado yung point na yun. Marami siyang gustong ibigay or gawin. Mga hando sa point na yun. Sa mga walang third party, guys. Marami siyang mga dreams. When it comes sa advice, is this a time to start to plan. No? Ang sinasabi dito. Yun, sa lahat daw ng mga gagawin mo sa buhay mo, makakausap or makakasalamuha mong tao, is you need to learn to grow more, no? Kumbaga, mas maganda yun nga daw yung nakakapagsalamuha ka sa ibang tao, nagkakaroon ka ng connection sa ibang tao kasi makikita mo yung different no? Kung sino talaga yung magiging totoo at hindi totoo sa iyo. Yun. Salain yung mga dapat salain. Let go yung mga dapat i-let go. And syempre, magkaroon ka daw ng aralin siya sa atin, alamin mo daw ang mga bagay-bagay o sitwasyon mo bago ka daw mag-aksyon o bago ka mag-desisyon o mag-move ng mga bagay-bagay. Yun ang sabi dito. Ingatan mo rin daw yung likod mo. Masakit ba batok mo, likod, balikat, o balakang? Tingnan natin clarity mo, Libra. Healed, not hook. Freedom, detached, clarity. Iba sa inyo is, siguro sa mga nakahiwalay ito, or kung may mga third party, siguro you are more on focusing to yourself, or sa mga nakahiwalay is nandun na yung point of clarity na mas mag-focus ka na sa sarili mo. Parang i-recover mo na yung sarili mo dito, no? Oh, the black and bless. Okay, iba sa inyo talaga is they putting boundaries. May third party man or nakahiwalay na, no? Iba dito is, yun nga, it's close the chapter na rin dito sa situation or kung may third party kasi sabi ko nga dito is parang ganun, di ba? Dadating yung point na, di ba, sabi ko is naghahanap na lang din siya ng butas. Yan. Yan ang nangyayari sa'yo. Mangyayari. No contact zone. Nandito tayong distance, may distance talaga. Or pwedeng iba dito LDR to. Pero handun nga yung point na
Kung may third party talaga, unti-unti na, syempre, natural na yun, unti-unti nagkakalayo na ng feelings, no? Sa iba sa inyo. You always come back. Ay, ganun. Nandun nga yung kanina, no? Dito. Di ba sabi ko kung magkakabalikan kayo, ganun pa rin mangyayari. Bakit ulitin mo yung same pain sa buhay? Bakit, alam mo, hirap din kasi mag-decide, ano? Alam mo yung, sana wag niyo nang balikan. Kasi same pattern. Ay, ba't ito? Ano ba yan, ate? Pati nga ako nalito, eh. Ito pala. Tsaka, learn from the past, yung sinasabi kanina. If there's a Netflix, sorry. Kasi kapapanood ko lang sa Netflix. Next life, I tell you how I feel sooner. Ha? Ganun? Sabi ko sa'yo dito siya, oh. In and out, in and out. Huwag ka maniniwala sa kanya. Binlockage na ni ate. O, diba? Ganun talaga. The truth isn't always black and white. Open your eyes. Hindi ka hindi yung pag alam mo yung parang dinadama ka niya. Nako, ingat ka dito. 'Di ba black and white, in and out, tapos dama. Parang strategy to, no? Ingat ka. If I had cherished you more, would we have made it? Huh? Ba't ngayon ka nag-iisip ng ganyan? Dapat noon mo pa inisip yan. Sino ba to, Libra? Dapat mo pa na inisip na, tapos nag-iisip ka ngayon. If you love someone, noon mo pa siya i-cherish, hindi yung second chance, in and out. Hello? O, di ba, wearing a mask? There's a no real secret in this world. Lahat is nabubunyag. Someone's wearing a mask. Mabubunyag ang lihim. Di ba, handito yon sa energy na to? Focus ka lang sa sarili mo kasi kapag hindi ka nag-focus sa sarili mo at hindi mo siya nilet go, at inulit mo yung nakaraan, yung blessing hindi mo makakamit. But yun natin aware na lang, no? Basta, important kasi dito is, love yourself talaga. Huwag ka magbulag-bulagan. Siyempre, dun sa mga paligid mo, di ba? Andun yung point na yun. Kumbaga, alam mo po, ano ka dyan Libra? Almost lahat ng nabasa ko sa'yo, Libra, malapit ka sa mga tao na napakagaling mambola or may mga strategy. Basta palagi yung titingnan kapag may mga red flag na, kaya nga 'di ba sabi ko learning from the past. Mag-focus ka doon sa mga red flag. Arigato namaste, God bless.